Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Wala pa ring tigil ang bakbakan at gantihan sa pagitan ng mga bansa at grupo sa gitnang silangang Asya. Bunsod pa din ang nangyayaring kaguluhan sa pagitan pa rin ng Hamas at Israel. Sa ngayon ay mas tumitindi pa at naging sentro ng atensyon ng laban sa pagitan ng Amerika at ng Iran. At ang dalawang mga bansang ito ay patuloy lamang sa paglalabas ng kani-kanilang mga makabagong armas. Kung ang Iran ay nagpakita ng ilan sa mga bago nilang armas na kanilang gagamitin laban sa Amerika, ang Estados Unidos naman ay magpapakilala ng isa na namang makabagong armas na siguradong magpapanginig sa puwersa ng Iran. Ang ipinagmamalaki ng Amerika na Ripso M5 Robotic Combat Vehicle, talaga namang kahit anong bansa o grupong makakalaban nila ay magdadalawang isip kung ito ang kanilang gagamitin. Ito lang naman ang kauna-unahan sa mundo na fully electric at super autonomous tank. Tumitimbang lamang ito ng nasa 10 kalahating tonelada o halos 3 beses na mas magaan kaysa sa Bradley, pero ang lakas nito ay kapareho lamang. Maaring nakita nyo na ang mga ito sa mga bigating blockbuster na mga pelikula sa Hollywood tulad na lamang ng Fast and Furious 8, Mad Max Fury Road at G.I. Joe. Tinatawag itong silent destroyer dahil na din sa tahimik lamang at yun ay dahil sa fully electric nga ito at walang inilalabas na malakas na tunog o ingay. Ayon sa mga ulat ay hindi mo maririnig halos ang tangke na ito. Napaparating na pala hanggang sa umabot na sa 100 metro ang layo nito sa iyo. Ang Ripso M5 Robotic Combat Vehicle ay taglay ang lahat ng mga katangiang hinahanap ng isang bansa. Kasama na dito ang kanyang modular design. Alam nyo ba na unang nadiskubre ang pagkakagawa ng robotic tank na ito ng magkapatid na bata pa lamang ay mahilig ng gumawa at bumuo ng mga kung ano-ano. Ang konsepto na ito ay nakuha nila dahil sa mga pagkasawi ng kanilang mga sundalo gamit ang mga guided missiles kung pwede naman silang gumawa ng remote control M5 Ripso. Naging mabilis ang progress ng pagdevelop nito lalo na sa UAV system nito. Ang bagong electric tank na ito ay siguradong magbubukas ng panibagong pinto para sa bagong henerasyon ng tank warfare na kung saan ang mga sundalo ay hindi na kailangan na isugal ang kanilang mga buhay upang sumabak sa mga mapanganib na senaryo. Sa pamamagitan lamang ng remote control ay maaari na nilang kontrolin ang bagong tangke na ito na kayang umatake kahit pa sa mga pinakadelikado at komplikadong labanan. Kayang magsagawa ng tangke na ito ng mga pag-ataking hindi kayang gawin ng mga tangke na mano-manong minamaniobra ng mga sundalo. Kaya nitong tumakbo na hanggang 40 miles per hour at uubra din sa mga hindi pangkaraniwang daanan at ginamitan ng mga state-of-the-art technology upang maging mas mahusay ang mga gagawing pag-atake. At tulad na nga ng aking nabanggit, ang electric motor nito ay napakatahimik na halos hindi maririnig ng mga kalaban, kaya din naman perfect itong isabak sa mga biglaang pag-atake. Maraming katangian ng tangke na ito na wala sa ibang mga tangke na meron ngayon ang ibang mga bansa. Marami na ngayon ang mga kumpanya ng sasakyan ang sumusubok gumawa ng mga sasakyang hindi na kailangan ng driver upang paandarin. Ito din ang ginagawa ngayon ng mga military manufacturers sa mundo. Pinagsusumikapan nilang gumawa ngayon ng isang sasakyan na may isang layunin at feature at yun ay ang makagawa ng tangke na hindi kailangang maninuhin ng tao. Sa ilalim ng kanilang nag-iisang hangarin na ito, ang Howenhau Technology na parte ng Textron Systems Corporation ay gumawa ng isang pambihirang konsepto at prototypes na may advanced technology na na-evaluate na ng US Army. Ang prototype na ito ay agad na in-order ng US Army at dinispatch sa Iraq. Ang M5 ay parte lamang ng Ripso series tank. Ang mga series na ito ay dinisenyo na magsagawa ng mga mission tulad na lamang ng convoy protection, perimeter defense reconnaissance rescue, crowd control at explosive ordnance disposal. Ang sakyang ito ay may advanced na mga sensors at camera na nagbibigay ng 360 degrees coverage para sa mga bawat operasyon. Ang operator ng tangke na ito ay maaari ding gamitin ng drone upang gamitin ito at makita ang paligid ng tangke.
Maaari itong kontrolin ng tao kahit pa nasa layong 1 milya. Sa pamamagitan ng remote control nito, kaya nitong mag-load ng sarili nitong ammunition kahit pa magpalit ng iba't ibang klase ng armas gamit ang Advanced Remote Armament System. Sa lahat ng mga unmanned RIPSO applications, ang M5 ang pinakamahusay at makabago sa konsepto na ito. Ipinakita ito sa mundo noong Oktubre taong 2019 at taong 2020. Ang US military ay binigyan agad ng kontrata ang HAW para sa Robotic Combat Vehicle Medium Program. Inatasan ng HAW program na gumawa ng 4 na M5 prototypes upang mas masubukan ng mga ito at malaman kung maaaring isama ang mga ito sa Unmanned Manned Combat Vehicle para sa taong 2022. Ang RIPSO M5 ay nagpakita ng mga natatangi katangian na mas hinigitan pa ang mga nauna nitong bersyon tulad na lamang ng bilis nito na umaabot ng hanggang 40 miles per hour. Mas mataas din ang acceleration mobility at pagmamaniobra dito dahil na din ito sa kanyang electric motor. Ang automated turret nito ay mas mabilis at mas responsive na nagpapadali sa pag-target nito. Armado ito ng 30mm autocannon at mga anti-tank missiles. Meron itong sapat na mga armas na may kakayahang tumapat sa ibang mga tangke sa battlefield. Sa kabuuan, ang M5 RIPSO ay isa sa mga pinakamabilis na dual-track armored vehicle sa buong mundo. Ang exoskeleton o katawan ng M5 tank ay may tubular structure na base sa high-performance suspension na nagbibigay sa tangke ng maximum weight nito na 3.8 tons at payload capacity na 2.7 karagdagang tonelada. Ang RIPSO M5 tank ay nagawa upang magkaroon ng independent modules bilang low-propelling module na ang motor at tracks nito ay gumagana independently. Taglay ng tangke na ito ang hinahanap ng mga sundalo upang maka-advance nang hindi nila kinakailangang isugal ang kanilang mga sarili. Ang Amerika ay kilala pagdating sa mga makabagong gamit pangdigma na sila mismo ang nag-develop at gumawa. Itinuturing silang may pinakamalakas na puwersang militar sa mundo kaya marami din ang ginagayang ilan sa kanilang mga armas. Hindi sila dumedepende sa teknolohiya ng ibang bansa at may sarili silang teknolohiya na mas advanced at maganda. Tiyak na kung ilalabas ng Amerika ang M5 RIPSO tank laban sa Iran ay magsisilbi na naman itong malaking banta sa puwersa ng Iran. Dagdag kaalaman. Alam nyo ba na ayon sa pag-analisa ng ilang mga eksperto para sa gagawing air and naval campaign ng bansang Estados Unidos kung sakali man, hindi umano mahihirapan ang puwersa ng Iran na mapalubog agad ang mga barko ng Amerika dahil na din sa naging mga pagkilos nito noong magkaroon ng sagupaan taong 2002. Ayon din mismo sa Pentagon, ang ganoong klase ng pagsugod ay nangangailangan ng nasa 100,000 mga tropa. Kailangan din umano na mag-deploy ng nasa 120,000 sundalo ang Amerika sa buong Middle East upang masira ang mga nuclear weapons ng Iran. Dahil sa mga pag-aaral na ito ng mga eksperto, sigurado umanong hindi mahihirapan ang puwersa ng Iran na harapin ang ganitong klaseng pag-atake ng Amerika kung ito man ang kanilang gagawin. Ang Iran ay handa sa ganitong klase ng pag-atake at siguradong mapapagastos ng malaki ang Amerika kung aatakihin nila ang Iran na sa huli malaking epekto ito para sa kanilang ekonomiya. Sa ground invasion umano ng Amerika sa Iran, mangangailangan sila ng nasa 1.6 milyon na mga sundalo na nasa halos 10 beses na mas marami sa kanilang idineploy sa bansang Iraq. Sa paglapag pa lamang ng puwersa ng Amerika sa Iran, ay dapat silang maghanda na harapin ang 13th largest fit-for-service population sa buong mundo, ang 13th most armored vehicles at self-propelled artillery na bansa sa buong mundo. Iran din ang 9th most towed artillery in the world at ang 8th most mobile rocket projectors sa buong mundo. Tiyak na gagamitin ng Iran ang kanilang lakas at advantage sa naval power hanggang sa mapagod at manghina ang Amerika sa kanilang mga pag-atake at pagsugod. Napapalibutan ng Iran ng katubigan at tiyak na gagamitin nila ang kanilang mga anti-ship at anti-aircraft missile upang koberan ang kanilang 2,400 km southern coastline. Sa gagawin nilang ito ay tiyak na babagal ang Amerika sa kanilang mga magiging kilos laban sa Iran. Habang bumabagal ang mga pag-atake ng Amerika, magagawa ng Iran na atakihin ang political will of policymakers at ang mga American public hanggang sa magkaroon ng blockade sa Straits of Hormuz sa Gulf of Oman.
Wala namang duda na mas malakas ang Amerika sa Iran, subalit dapat na pag-isipan nila ng maraming beses ang kanilang magiging plano sa pag-atake. Hindi din naman basta-basta ang lakas ng Iran dahil sa advantage ng bansang ito sa tubig at himpapawid. Dapat umunong maghintay ang mga sundalo ng Amerika na tubuan sila ng pakpak para makalipad at mas mahusay na maatake ang Iran. Kung pag-uusapan ng lakas at kagamitan, tiyak na mananalo ang Amerika. Subalit kung hindi nila ito paplanuhin ng maayos, tiyak na mauubos ang kanilang mga armas at bagong gamit sa oras na aatakihin nila ang Iran.